COVID Watch Weekend. Review ng mga nagaganap sa nakaraang linggo sa ating laban kontra COVID-19. Pagkilala sa mga frontliners, talakayan sa iba't ibang issue kaugnay ng pandemya at pagtunghay sa sinasabi ng Biblia sa nararanasan nating krisis. COVID Watch Weekend. Magandang araw, ito po si Heidi Bernardo Sampang para sa isa na namang edisyon ng COVID Watch Weekend. Sa ating balitang COVID Watch ngayon, ang mga parating na vaccine doses mula sa Japan at China, ang bagong quarantine classification sa iba't ibang lugar sa bansa para sa buwan ng Hulyo, gayon din ang epekto ng pandemya sa international travel at ang mabagal na vaccine campaign sa bansa. Makikilala rin natin mamaya ang frontliner of the week na itatampok ni Joy Kawayan Combatier. May special report din si Mari Boylas Aragona tungkol sa mahigpit na paalala ng mga eksperto tungkol sa mga pagtitipon ng mga simbahan sa gitna ng COVID-19 crisis. At makakarinig din tayo mula kay FEBC Philippines President Dan Andrew Cura ng isang pag-aaral at pagbubulay tungkol sa pananamlay ng marami dulot ng mahabang pandemya. COVID-19 Watch. Nasa 20 lugar ang isinailalim sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ at 30 lugar naman ang inilalim sa General Community Quarantine para sa buwan ng Hulyo. Ang National Capital Region, Rizal at Bulacan ay GCQ with some restrictions habang GCQ with heightened restrictions ang Laguna at Cavite mula nitong July 1 hanggang 15, 2021. Ang lalawigan ng Apayao sa Cordillera Administrative Region ay magiging GCQ hanggang sa July 15 mula sa dating MECQ. Samantala, inaprubahan ng IATF ang apila ng Ifugao na ibaba sila sa MGCQ. Kabilang naman sa mga lugar na naka-GCQ hanggang July 31, 2021 ay ang Baguio City sa CAR, City of Santiago, Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino sa Region 2, Batangas at Quezon sa Region 4A, Guimaras, Aklan, Bacolod City, Negros Occidental, Antique at Capiz sa Region 6, Zamboanga, Sibugay at City of Zamboanga sa Region 9, Iligan City sa Region 10, General Santos, Sultan Kudarat, Sarangani, Cotabato at South Cotabato sa Region 12, Agusan del Norte, Surigao del Norte at Agusan del Sur sa Caraga at Cotabato City sa Barm. Samantala, ang mga lugar na nasa mas mahigpit na MECQ hanggang 15 ng buwang kasalukuyan ay ang Caraga sa Region 2, Bataan sa Region 3, Lucena City sa Region 4A, Puerto Princesa sa Region 4B, Naga City sa Region 5, Iloilo City at Iloilo sa Region 6, Negros Oriental sa Region 7, Zamboanga del Sur at Zamboanga del Norte sa Region 9, Cagayan de Oro City, gayon din ang Davao City, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao de Oro, Davao del Sur at Davao del Norte sa Region 11, ang Butuan City, Dinagat Islands at Surigao del Sur sa Caraga. Ang natitirang bahagi ng bansa ay MGCQ hanggang July 31, 2021. Iniklian ng pamahalaan ang quarantine period ng mga individual na papasok sa Pilipinas na fully vaccinated na laban sa COVID-19. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, mula sa 10 araw, magiging 7 araw na lamang ang quarantine ng mga bakunadong biyahero na magmumula sa green o low-risk countries simula July 1. Kung magnegatibo sa COVID test, kailangan pa ring tapusin ng mga ito ang 7 araw na quarantine at kung nagpositibo ay dapat na sundin ang isolation protocols. Anya, ikukonsiderang fully vaccinated ang mga biyaherong nakatanggap ng huling dose ng bakuna matapos ang 2 linggo o 2 linggo matapos makatanggap ng single-dose vaccine. Paliwanag ni Roque, tanging ang mga bakunang aprobado ng Food and Drug Administration ang pahihintulutang makapasok sa bansa. Kailangan din anyang magpakita ng mga bakunado ng patunay na sila ay fully vaccinated sa Philippine Overseas Labor Office. Habang ang mga biyaherong nabakunahan sa bansa ay kailangang ipresenta ang vaccination card na beripikado bago umalis sa Pilipinas.
Naglabas ang Interagency Task Force ng opisyal na listahan ng mga lugar na ikokonsidera bilang green o low-risk countries sa gitna ng COVID-19 pandemic. Pinangalanan ng IATF ang 57 mga bansa na kabilang sa green lane para sa mga darating na pasahero. Kabilang dito ang mga bansang Albania, American Samoa, Anguilla, Antigua and Barbuda, Australia, Benin, Belize, the British Virgin Islands, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Cayman Island, Chad, China, Ivory Coast, Eswatini, Falkland Islands, French Polynesia, ang Gambia, Ghana, Greenland, Grenada, gayon din ang Hong Kong, Iceland, Isle of Man at Israel. Kasama rin ang Laos, Liberia, Malawi, Malta, Marshall Islands, Mauritius, Micronesia, Montserrat, Morocco, Mozambique, New Caledonia, gayon din ang New Zealand, Niger, Nigeria, Northern Mariana Islands, Palau, Rwanda, Sabah, Saint Barthélemy, ang Saint Kitts and Nevis, ang St. Pierre and Miquelon, ang Sierra Leone, Senegal, Singapore, St. Eustatius, ang South Korea, Taiwan, Togo, Turks and Caicos Islands sa UK, ang Vietnam at ang Zimbabwe. Nakatakdang dumating sa Pilipinas sa July 8 ang 1 milyong AstraZeneca COVID-19 vaccine na donasyon ng Japan. Kinumpirma ni Japanese Ambassador to the Philippines Kazuhiko Koshikawa ang nasabing anunsyo at tiniyak na nagtatrabaho sila ng double time para hindi madelay ang mga bakuna. Nauna nang sinabi ni Japan Foreign Minister Toshimitsu Motegi na ang nasabing vaccine donation ay bahagi ng pagtulong ng Japan sa mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na nasa labas ng World Health Organization-led COVAX facility. Maliban sa Pilipinas, kabilang din sa makatatanggap ng mga bakuna mula sa Japan, ang Indonesia, Malaysia at Thailand. Ang ating frontliner of the week ay si Ms. Jam Malyari, isang radiologic technologist sa isang private hospital sa Santa Mesa, Maynila. At para ipakilala siya, narito si Joy Kawayan Combatier. Ngayong panahon ng pandemya, isa sa mga standard operating procedures sa ospital ang pagsasailalim sa mga pasyente sa X-ray examination. Ito ang isa sa mga trabaho ng ating frontliner of the week. Siya ay si Jam Malyari, isang radiologic technologist o RadTech sa isang pribadong ospital sa Santa Mesa, Manila. Ibinahagi niya kung ano ang kanilang trabaho at ang mahalagang papel na kanilang ginagampanan, lalo na ngayong panahon ng pandemya. As a radiologic technologist po sa private hospital, currently po ang hinahawakan kong unit ay sa X-ray, portable X-ray, sa isolation ER at sa COVID ward at ultrasound po ng COVID and non-COVID patients. Let me share with you kung ano po yung mga ginagawa namin sa hospital kasi karamihan sa mga nakikinig or sa mga tao hindi alam kung ano ba yung namin. So kami po yung mga nag-X-ray, kung nakikita niyo yung mga lahat po ng imaging modalities sa hospital. Radiologic technologies po yung humahawak from X-ray, CT scan, MRI, ultrasound, mammogram po. Ang trabaho ko po ay sa X-ray ng mga non-COVID and COVID patients po. Lahat po sila actually hindi pa man COVID ay kailangan idaan siya sa X-ray, lalo na po yung mga nakaka-experience po ng difficulty in breathing, yung mga inuubo, hinihika, ganyan po, or sinisipon, ganun po. Sa hospital po kasi na pinag-workan ko, before po i-admit yung pasyente or i-confine, kailangan po munang ma-check yung kanyang X-ray kasi dito po kasi nagka-classify din po kung saang ward kayo ilalagay, kung saan room kayo ilalagay kasi naka-separate po yung rooms namin from normal na chest X-ray ng mga patient, like may dengue pero normal X-ray naman. Then dun sa mga pasyente na may mga pneumonia, may mga TB, ganyan. So naka-separate po. Kaya kailangan po talagang ma-check ang lungs ng patient dahil ang COVID po ay respiratory po talaga kumakapit. So, from X-ray pa lang makikita na or magkakaroon na ng idea or diagnosis ang mga doctors natin kung saan sila ilalagay na ward, kung ihihiwalay ba sila dahil
alam naman na po natin na ang swab result minsan tumatagal mga 1 to 2 days or pagka nga sa probinsya po, natagal pa ng ilang araw. So, at least, mataseparate na po yung mga patients, lalo na pagka may mga respiratory problem po. Ipinaliwanag ng ating RadTech kung bakit kailangang isa-ilalim sa X-ray test ang bawat pasyente, lalo na ngayong may threat ng COVID-19. Necessary na po talaga. Kasi from dito pa lang po malalaman na natin. Kasi may mga pasyente na, hindi ko naman nilalahat, pero may ilan sa mga pasyente na hindi nagsasabi kasi ng totoo. Yung po talaga yung struggle sa hospital. Like, syempre natatakot yung mga pasyente na magsabi ng totoo kasi natatakot silang malaman kung ano ba talaga yung sakit nila, ganyan. Kaya nire-record din dahil yung doktor ay alam nila na yung pasyente na to ay baka hindi nga nagsasabi ng totoo. May minsan kasing naging pasyente doon sa hospital na experience ko that time na ako yung duty na wala daw siyang nararamdaman, na umuwi lang siya from abroad. Umuwi lang siya dito sa Pilipinas kasi nga nagkaroon ng pandemic. So lang daw niyang makasigurado pero hindi naman daw siya inuubo. So, nung nakita yung image ng pasyente, yung lungs ng pasyente, may mga findings na. So doon pa lang, malalaman na ng mga doktor kung isi-separate yung tao na yan or hindi. Kasi karamihan nga po, hindi talaga sila nagsasabi. Takot sila magsabi ng totoo. Makikita natin kahit sabihin ng tao na wala siyang nararamdaman. Even though sa mga lab result, makikita pa rin. Aminado ang ating frontline health worker na dumoble ang kanilang trabaho ngayong nahaharap tayo sa pandemya. Actually, mas dumoble nga talaga yung workflow ngayon compare nung walang pandemic. Kasi una hassle, for me sobrang hassle kasi everyday kami naka-PPE. Kasi for both safety ng patient, pati namin kasi hindi natin alam kung sino ba talaga ang carrier ng sakit, kung kami ba dahil expose kami sa iba-ibang tao or yung pasyente mismo na pwede kaming mahawa. So, ayun yung unang struggle ko na laging naka-PPE kasi sobrang pawisingin kasi talaga ako. Kaya, ayun, ang hirap. Bukod sa sobrang init dahil dun sa suot, yung dami ng pasyente everyday, nagdoble siya. Compare before na kahit madami yung tao na nagpapa-x-ray, wala kang kaba na mararamdaman. Kasi ngayon mahirap Kailangan after mong i-x-ray yung isang patient, kailangan linisan mo yung mga ginamit mo or isa-sanitize mo lahat before ka mag-proceed sa next patient mo. Kasi hindi mo alam, baka si patient number 1, mahawa si patient number 2 dahil man sa gamit. So, nagdoble lang talaga yung work namin. Pero kahit naman ganun, same pa din ang dami yung pasyente. Yun nga lang, yung loads ng trabaho and stress is nagdoble. May isang magandang idinulot ang pandemya kay Miss Jam at ibinahagi niya ang magandang leksyon na kanyang natutunan. Nagkaroon kami ng close family tie. Kasi before, yung hindi pa pandemic, sobrang busy kasi natin, di ba? Lagi tayong nag-work. Lalo na kami kasi all grown up kami dito sa bahay. So, hindi kami nagkikita-kita ng mga pamilya ko. Nakita kami minsan sa gabi lang, dinner, iba tapos na mag-dinner. So, as in, sobrang bihira kami magkita-kita. Then, yung good side siguro ng pandemic na to, mas lagi namin kinakamusta yung isa't isa. Kahit sa group chat, lagi kami nag-video call, laging nagpapaalalahanan. As in, nagkaroon ng relationship yung family, nagkaroon ng bond. Yun talaga yung brighter side na despite ng pandemic na to na halos lahat nawalan ng work, lahat naging toxic and all, yung family mo na dating watak-watak kayo is nabuo. Nagkaroon ng unity dito sa bahay. Yun yung good side na sobrang importante ng pamilya. Kailangan talaga yan ang uunahin kaysa sa work. Kasi yung work napapalitan yan, ang money napapalitan, pero yung bond ng family, yan yung pinakang aral sa akin. Brighter side na naging mas close kami sa isa't isa ngayon. Sobrang dami ko kasing ganap sa buhay ko. Before, mahilig akong umalis with friends, mahilig akong mag-OT sa work, ayan. So, lahat yun, na-realize ko na hindi yun importante. Na mas importante is i-build yung family. Kasi hindi mo alam kung kailan mawawala. Dahil karamihan ngayon, nawawalan ng parents, nawawalan ng kasama sa buhay. So dapat, ang mas i-build natin ay yung foundation ng pamilya, yung closeness. Ito yung na-build ko ngayon na hindi na ako nahiyang mag-share sa parents ko, sa mga kapatid ko, magtanong ko kamusta sila, gano'n. So, mas naging strong yung family namin. So, yun yung ma-advise ko sa mga nakikinig na dapat ang uunahin lagi ay yung pamilya. Huwag tayo masyadong magpakasilos sa pera, sa mga pupuntahan. Kasi yung teenage life ko, yung 20s ko, lagi kasi ako nag-travel at maalis. Ganun. Kasi syempre, diba sabi, life is short, so enjoy the. Which is, dapat consider din yung enjoyment mo kasama yung family mo.
Naway hindi natin makakalimutan ang mga aral na dulot sa atin ng pandemya. Ito ay nagpapaalala sa atin ng sinasabi sa unang bahagi ng Roma 8:28. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Para sa COVID Watch Weekend, ako po si Joy Kawayan Combatier. Salamat Joy at salamat din kay Miss Jam. Samantala, patuloy rin po kaming tumatanggap ng inyong pinansyal na suporta para sa FEBC Philippines. Bisitahin lamang ang ating webpage na donatenow.febc.ph or tumawag sa number na 0947-333-5605 para sa detalye. Maaari rin pong mag-donate sa ating gawain sa pamamagitan ng GCash. Sa pagpapatuloy ng COVID Watch Weekend, tignan naman natin ang mga dapat na isaalang-alang ng mga mananampalataya sa pagtitipon sa mga simbahan habang nandiyan pa rin ang virus. Narito ang special report ni Mari Boyles Aragona. Patuloy na ang pagpapaalala ng pamahalaan ukol sa risk ng pagkalat ng Delta variant ng COVID-19 na mas nakakahawa kumpara sa mga una nitong variant. Bukod pa rito ay ang mga bagong ebidensya na ang COVID-19 ay hindi lamang airborne kundi aerosol din. Ano nga ba ang pinagkaiba ng dalawa? Narito ang paliwanag ni Dr. Tony Dance, profesor ng UP College of Medicine at convener ng Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19. Noong una po, ang inakalang main way na kumakalat ang COVID-19 is through droplets, no? So malalaking pilansik po 'yan ng luha, laway, sipon na within 1 or 2 meters bumabagsak sa sahig o sa lamesa o kung saan man tayo naroroon. At pag bumagsak po siya, pwede namang pumunta sa ating mga kamay. Yun naman po yung fomite transmission. At pag naghahawak tayo ng kamay ng ibang tao o naghahawak tayo ng mga bagay na hinawakan ng ibang tao at nagkamot tayo ng mata or ilong, pwede hong pumasok sa ating katawan. Yung aerosol, hindi pa ho masyadong accepted ng maraming public health organization until recently. Ano po ba yung aerosol? Yung aerosol, pinong-pino po yan na mga particles. Parang usok po siya, kumakalat, at hindi bumabagsak kaagad. Nananatili siya sa air, sa hangin, for a long time. No? Itong sabi, the virus can spread in poorly ventilated or crowded indoor settings where people tend to spend longer periods of time. This is because aerosol remains suspended in the air or travels farther than 1 meter. Sa gitna ng nagpapatuloy na banta ng virus, anong maaring gawin ng simbahan upang ligtas na makapagsamba at magtipon-tipon ngayong pinapayagan na muli ang sama-samang pagsamba? Narito ang ilang guidelines mula kay Dr. Lay Camiling Alfonso, Technical Specialist ng Philippine Society of Public Health Physicians at Secretary ng Alliance for Improving Health Outcomes. When we reopen our churches, how can we make it safe? Because we know, dahil alam natin kung paano na kumalat ang virus, kaya nating kalkulahin yung ating risk at i-reduce po natin yung ating exposure. Yan po yung sagot namin sa yung 4 dapat. Isa-isahin natin ano yung 4 dapat. Letter A, air circulation or ventilation. Kailangan merong magandang ventilation. P, physical distancing 1 meter or more. A, always use face mask and face shield. And T, time of interaction less than 30 minutes. Actually po, the shorter the better. So yung A po, air ventilation. Ngayon po, dahil airborne na siya, we say this is going to be required in the scoring for 4 dapat. Kung indoor ka or outdoor, good ventilation or bad. Physical distancing, 1 meter or more, mas malayo, mas maganda. A, always wear mask and shield. Kailangan well-fitting yung mask. Hindi po pwedeng nahuhulog-hulog lang. If possible, mag-double mask. Make sure po na yung inyong mga ate, yung mga kapatid, yung mga nanay, tatay nyo, bago lumabas, okay na okay ang fit ng mask. Last po, time of interaction. 30 minutes or less. Actually, at the end of the day, hindi naman po nagbibilang si COVID. Hindi na sinasabi na, uy, Eddie, ano na ha, 20 minutes ka na, pwede na. Hindi po sasabihin ng virus yon. So kung nabahingan ka, kahit 1 minute lang, nabahingan ka sa mukha mo, yung segundo na yon, enough na yon para mahawa ka.
So this is just really a guideline, no? Kumbaga approximation po, kung wari ikaw ay nandun sa isang lugar, the shorter the time of interaction, the better. Kung mas maiksi ang panahon na pwede kang ma-expose, the better. Hindi lang siya basta sa utak lang natin, parang hindi lang siya guideline or parang the way that this scoring system was designed is para kayo mismo malaman ninyo kung yung sitwasyon na inyong pupuntahan o kung saan ninyo nahanap ang inyong sarili or kung nasan kayo ngayon ay safe o hindi. Halimbawa po sa churches natin, we can already see kung yung activity or yung situation sa church ay kumbaga risky ba or relatively safe. No? There's no 0% risk, pero ang tanong po dyan, ito ba, ligtas pa to, doktora, kung magko-choir practice kami, or ligtas ba to kung mag-hold kami ng ganitong meeting dito. At the end of the day po, ang dami mong kailangan i-considera. Yung laki ng room, yung dami ng tao, ano yung activity. 4 dapat, 3 sapat, simple enough, enabling environments, para pong pagtatawid tayo, di ba? Hindi tayo tatawid nang hindi tayo tumitingin sa left or sa right. Di ba? We always check, ito bang lugar na to, makaka-fulfill ako ng 4 dapat. Makakatulong din po siya sa atin para pumili ng mga lugar at ng mga aktibidad na maaring mas maging safe para sa lahat. Bilang mga mananampalataya, tinawag tayo ng Panginoon upang mahalin ang ating mga kapwa, lalo na ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Sa gitna ng isang pandemya, walang mas mainam pang paraan para isabuhay ito sa pamamagitan ng pagtitiyak ng ating pagtitipon-tipon at araw ng pagsamba ay mananatiling ligtas para sa isa't isa. Para sa FEBC News, ako po si Mari Boyles Aragona. Bagamat nawala na ang matinding takot ng publiko sa COVID-19 dahil na rin sa mga natutunan nating health protocols, hindi pa rin lubusang mahuli ng marami ang hinahanap-hanap na kasiglahan ng buhay. Pakinggan natin ang ilang pag-aaral ng mga dalubhasa at ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol dito. Narito ang Pangulo ng FEBC Philippines, Dan Andrew Cura. Kung ang 2020 ay puspos ng pangamba at matinding dalamhati, paano naman kaya maisasalarawan ang 2021? May mga nakakapuna na sa kabila ng pagdating ng mga bakuna at pagbubukas ng ekonomiya ng maraming bansa, mayroon pa rin kulang. Tila naibsan na ang takot at pangamba ng marami, ngunit hindi pa rin nila makamit ang lubos na kasaganahan. Ang tawag dito ng organizational psychologist na si Adam Grant ay languishing o pananamlay o panlulupaypay sa wikang Pilipino. Ang pakiramdam na walang pagbabago sa nararamdaman kahit sumigla na ang katawan at lumuwag na ang kapaligiran. Nitong nakaraang taon, natuto tayo ng mga kagawian na kahit papaano ay nakabawa sa ating takot sa COVID-19 at natulungan tayong maging palagay ang loob bagamat maingat pa rin. Subalit sa patuloy na pananatili ng pandemya, sinasabi ng marami na tila hindi pa nila tiyak kung sasabak na nga ba sila sa pagpasok sa trabaho o pakikihalubilo sa iba. Sa isip nila ay tila walang patutunguhan ang kanilang ginagawa araw-araw. Sa artikulong isinulat ni Adam Grant sa New York Times, sinabi niyang bahagi nitong pananamlay na ito, ang hindi natin napapansin ay unti-unting pagkawala ng focus at motivation o yung pagganyak. Maaari pa nga nitong maapektuhan ang mga nagagawa sa trabaho. May ilang praktikal na payo si Adam Grant. Una, makibahagi ka sa mga nangyayari sa inyong paligid. Piliin mo ang mga hamon na angkop at makabuluhan sa iyong kakayanan at damdamin. Sa panahon ng pandemya, hindi positibong pananaw ang nagdudulot ng malusog na pag-iisip. Kung hindi, pakikibahagi sa mga gawain na tumutugon sa pangangailangan ng tao. Pangalawa, pahalagahan ang inyong panahon. Ingatan mong huwag maubos ang oras mo sa mga di inaasahang bagay na nakakagambala sa iyong mga plano. Ang mga gawain at karanasan mo na bigyan mo ng buong atensyon ang nagbibigay ng tunay
na kasiyahan. Pangatlo, magtuon ng pansin o tumutok sa mga maliliit na gawain. Malaki ang nawawala sa atin dahil sa pandemya. Sikapin mong talunin ito sa pamamagitan ng maliit na pagkapanalo sa mga bagay na may halaga sa iyo. Tignan naman natin ang mga pangako ng Panginoong Diyos na higit na mainam para sa ating lahat. Una, siya ang magpapanumbalik ng ating buong kalusugan sa katawan at sa isipan. Ibabalik ko ang kalusugan mo at pagagalingin ko ang iyong mga sugat. Ayon sa Jeremias Kabanatang 30, talatang 17. Pangalawa, sasamahan niya tayo sa anumang daraanan nating kapighatian o pangamba. Kapag dumadaan ka sa tubig, ako'y kasama mo. Kapag tatawid ka sa mga ilog, hindi ka malulunod. Sabi naman sa Isaias Kabanatang 43, talatang 2. Pangatlo, pupunan niya ng lubos ang bawat pangangailangan natin. Naging popular noong panahon ang tinatawag na Jesus People Movement na isang simpleng awitin. Ganito ang bahagi ng koro. Jesus said, "Come to the water, stand by my side. I know you are thirsty, you won't be denied." Sa Pilipino, sabi ni Jesus, "Halina sa tubig. Ako'y iyong lapitan. Alam kong ika'y nauuhaw, hindi ka pagkakaitan." Hinango ito sa mga salita ng propetang Isaias. Sinabi ng Panginoon, "Lumapit kayo, lahat kayong nauuhaw. Narito ang tubig. Kahit wala kayong pera, lumapit kayo at kumain." Isaias Kabanatang 55, talatang 1. Kung tila wala nang nakapagdudulot ng kasiyahan sa atin at hindi na tayo nababahala sa ating pagwawalang bahala, may alok ang Diyos sa atin. Ang nauuhaw ay pinapainom upang masiyahan. Mga nagugutom ay pawang binubusog sa mabuting bagay. Awit 107, talatang 9. Ang ebanghelyo ayon kay Juan, sabi ni Jesus sa babae sa balon, "Ang sino mang iinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw, dahil ang tubig na ibibigay ko ay magiging tulad ng isang bukal sa loob niya na magbibigay ng buhay na walang hanggan." Juan Kabanatang 4, talatang 13 hanggang 14. Pang-apat, ibabangon niya tayo mula sa ating pananamlay. Uunlad ang buhay ng mga matuwid gaya ng mga palma at tatatag na parang puno ng sedro na tumutubo sa Lebanon. Para silang mga punong itinanim sa templo ng Panginoon na ating Diyos. Awit 72, talatang 12 hanggang 13. Mananatiling walang pakinabang sa atin ang mga pangakong ito maliban na tayo'y lumapit sa Diyos at angkinin ang mga ito sa pamamagitan ng panalangin ng may pananampalataya. Kaya nga, O Diyos na aming Ama, kami po ay nananalangin sa inyo na kayo po ang siyang magpuspos ng iyong banal na Espiritu upang mawala ang aming pananamlay, ang aming pagkatakot, at Panginoon, hilumin mo hindi lamang, Panginoon, ang nagkakaroon ng sakit na COVID. Hilumin mo, Panginoon, ang aming pag-iisip, ang aming puso, at ang aming damdamin. At hilumin mo, O Diyos, ang aming relasyon sa iyo, lalong-lalo na sa kapanahonan ito. Ito ang aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. At dito nagtatapos ang isa na namang edisyon ng COVID Watch Weekend. Lagi po nating isaisip at isapuso ang mga narinig nating pangako ng Diyos na iaahon tayo sa anumang pananamlay na dulot ng pandemya ng COVID-19. Ito po si Heidi Bernardo Sampang nagpapasalamat sa ngalan ng bumubuo ng COVID Watch Weekend Team. At huwag po nating kalilimutan, basta't laging handa at sama-sama sa kanyang lakas, kaya natin to.
Subaybayan ang COVID Watch Weekend linggo-linggo para sa napapanahong impormasyon at pananaw sa pagharap ng bayan sa krisis ng COVID. Para sa inyong mga komento at tanong, sundan ang mga Facebook page ng FEBC Philippines.